Game. Yapsi. Price Picks employees na hanggang ngayon hindi pa natin alam kung ano ba tong mga to, kung kumpanya ba yan or ewan ko, empleyado ng kung sino man, laban sa kaibigan ni Mikey na siguradong siya yung leader kasi nakapangalan sa kanya yung team. Mikey. So, andito si Nabosenteng, no? Oo. So, ito yung matindi din na bakbakan na yung ma-witness natin, guys. Especially, this is the lower bracket finals. Balugbugan na to, no? Yapsi. And shoutout sa mga viewers natin sa Facebook, sa Kick. Baka may mga nagko-comments dyan sa Kick. Eben, paki-check na lang kung if meron. If wala naman, all goods in the hoods lang. At syempre, sa mga VIP natin na nasa Discord, Papa Adios server. Yes, sir. And, yeah. Shout out to all of you guys na nanonood, no, since kanina pa lang, no. So, etong mawi-witness nyo is another Balugbugan Price Picks na pakitang gilas kanina, no. Pero Mikey and friends, alam natin na bubomba din to, no. So, matinding labanan yung makikita nyo ngayon. And eto, speaking of labanan, Mars, no, the God of War, ipapakita na, no. Yup. First time yata natin makakita, no. Parang kagabi. Ay, pangalawa. Kahapon o kanina? Meron kahapon, no. Sila din ba yun? Hindi. Bang dun sa kabilang team, no. Yep. Pero Vengeful Spirit ang pangontra nila dito since yung Mars natin is usually hindi na yung blood sport, no. But we'll see if Bloodsport kukunin ni Mars. Mas matindi yata yung isang facet din. Kaya Vengeful Spirit is a good thing as well, no? Kasi, di ba, pang swap. I-swap mo lang pag yung core mo nahuli sa Arena of Blood, pwede mong i-swap. So, maganda pang save din and under disable as well as a minus armor, no? Yapsi. At, thank you nga pala kay Papa Adios sa pag-organize ng tournament na to as well as pag-sponsors and sa pagkuha sa amin as caster dito sa kanyang tournament. At kung meron pa dyan na magpapa-tournament or mga may kakilala na nangangailangan ng tagapagsalita na puro boka lang naman ang ginagawa at walang kalatoy-latoy, PM nyo lang po kami ni Eben. And baka gusto nyo lang naman, no? Baka gusto nyo lang naman, no? Yan lang. Pwede naman yun ilalagay nyo lang. Gusto namin ng professional casting. Ayan po, pwede namin anuhin yan. Gusto namin ng para kayong open mic. Open mic Bardagulan. Gano'n. Oo, pwede naman po tayo dyan. Kung open cam, walang problema. Tingnan nyo po sa Facebook at sa Kick. Kami po ay naka-open cam ni Eben. Yes. Si Bang yung suit nga lang yung nasa ibaba, no? Madaya. Yan talaga. At ang pinagtatalunan nga pala nila dito Na lang pala nag-direct is $600, no? $600. Ito napakalaki niyan, guys. Dito sa Philippines, yung mga ganyang prize pool talagang pinagsusuntukan na rin. Pero yun nga, ang sabi nga ni Papa Adios, nagpa-tournament ako na ganito for the Dota 2 community and hopefully na yung respect din is meron din tong mga players, no. Maging honest lang doon sa kanilang dinedeclare na MMR at kung mga naman na nagpapapilot, wag na po. I-enjoy nyo yung moment dahil bihira lang na makasali sa mga gantong tournament at maging thankful tayo kasi may mga nag-o-organize ng tournaments. At kung wala kasi silang mga nag-o-organize na tournaments, wala kaming pera ni Eben. Wala kaming $30. Wala kaming $20 dito. Pero Viper Pick for the Prize Pick employees.
Ano na daw, kaya nga, yung kahapon, nawala yung $20 Hindi na nagparamdam, Hindi no? na nagparamdam. Hindi na nagparamdam. Uy, first time Snapfire. Okay, Snapfire. So, that's the usual or the classic combo Mars Snapfire, no? Arena of Blood with that Mortimer's cases. Yatsi. So, I think goods na goods din yan. And alam mo naman yung impact din ng cookie, di ba? May pwede pang save, pwede pang initiate. And dito naman sa kabila, Viper, no? So, nakakita na tayo ng Viper. Medyo matamblay yung nakikita natin Viper. Gawa nga ng di nagtutugma or nag-even out sa kanyang mga builds, no? Di ba? The usual, yung mga nangyayaring Viper kahapon is the aura, no? So, baga walang damage. This time, tingnan natin kung ganun din ba yung build or Uy, ganda ng pick. yung right clicker na Viper, no? Yep. Okay, Viper and Rubik, no? So, Rubik, maganda din, no? Oo. Pag nakapag-stall at least ng Kahit ano. ice spot dito, no? Kahit ano. Kahit ano. Ice spot, cookie. Spear. Actually, arena, posible, no? Kung hindi Bloodsport yung kukunin dito ni Mars, no? Possible na knockout din dito ni Rubik. And we've seen na Rubik previously. That was the mid Rubik, no? Nag-workout din. So, possible ba yan sa price pick employees ngayon, no? Pero mas gusto ko yata yung Viper mid na lang. Kasi nakakita tayo kahapon ng Viper offlane. Na nagkaroon na siya ng, binitbit niya lang yung pipe, then wala na. Tagapindot lang siya ng pipe, tas wala, dudura lang siya na hindi napapansin. So, hopefully, Viper mid to, then Rubik position 4, Vengeful Spirit 5, or kahit ano man yan. Pero yung Rubik pick talaga, napakadaming spells dito sa first 3 picks ng Mike and Friends na pwede niyang kunin. At ang sunod nila, Underlord. Okay. Okay, Okay, that's what I'm talking about. My favorite, Underlord. My favorite Underlord. So, Underlord, yung abilidad niya na the global presence, no? Kumbaga. Global presence is a good thing, especially sa offline na ganyan na more on aura build, no? But sometimes yung build nga niyan is not just aura, no? Hindi Atos, yung mga Atos type na build, no? Yung pagtitipi, tas mag-Atos, tas meron pit up malis. Di ba? Paano ka mag-escape niyan, no? Di ba? And, yung impact niya sa team fight na minus damage, no? Di ba? Yep. Usually kasi dyan, Ben, ang Underlord ngayon, yung Otropy Aura, ang minamax out. Yes. Kasi, ang bilis mag-farm niyan. Parang 1-1-3, ganun. Most likely na build up sa kanyang skills. Dapat talaga. After ng isang team item, bigla na mag-a-aganims. Isipin mo yun, pag nag-gate ka, merong Pit of Malice. Pit of Malice. Oh, Pit of Malice, yes. Kita tayo ng mga ganun dyan. And maganda din yan. And the facet na kinukuha ngayon, no, hindi na yung mga medyo knuckles pagka nag-TP siya, no. So the cleave, no, importante din yung cleave, ginagamit as a position 1 as well, no. Diba back then? Naglalag ba yung kick, Eben, na nakakita? Kaya check out. Medyo. Paano ba maayos yan? Mukhang sa ano mo yata yan. Sa ping. Pero mukhang okay naman. Okay naman ah. Sobrang okay laki. naman. Guys, medyo ano yata yan? Sa internet yata yan, Beck. So, di ba i-relive ko yung kick? Pwede yan, di ba pag ni-relive ko yun magko-continue pa rin? Tama ba? Continue naman nun. Mag-relive talaga. Like, yung sa kick lang. I-stop mo lang dyan sa kick. Sige. Wait lang, i-relive ko lang yung kick natin. Uy, munti ka ma-stop streaming. Stopping. Connecting sa kick. Connecting. Okay na. 60 FPS ang ating kick.
Naka-relive na tayo sa kick, guys. Pasensya na po kayo. And yun nga, Nature's Prophet naman for Mike and Friends. Carry kaya to na NP, no? Yun yung mga usual na nakikita natin sa mga tournaments. Global presence is napakaganda na NP na yan. Kapag may mga mamamatay. Even ang dito Even ang bakbakan nito pin, no? Kasi both side has the global presence except sa early mas advanced itong Nature's Prophet due to that pwede niyang kuhanin yung TP niya kaagad, and unlike kay Underlord is he needs to get a level 6, no? So eto, tingnan natin kung posto, no? Kasi posto recta vessel na build, no, which is very okay. And Malugi siya kung Viper yung katapat. Kung Viper, I think okay lang din, Pen, kasi pwede siya mag early rotate early rotate. So posto nga yung NP. tsaka posto nga, ano, so yung Sprout na build niya pwede niyang ipang last hit lang din, no? So di siya gaanong lugi dyan sa middle, no? So para sa akin lang. So ang gawin nila is doon sila sa side lanes bumakbak, no? Unless yung mga supports dito is bubugbugin nila or like mag-rotate sila doon sa may middle, no? Tulungan nila etong si Nature's Prophet. Yapsi. At maganda naman yung kill potential dito na Mike and Friends doon sa mga side lanes. Kaya Yes. maganda rin ang pag-TP kagad ni NP dyan. Na sabi ko kahapon yun, na kapag mid Viper, most likely sa pagtunog ng kampana, nagki-creep blocking pa lang, nakapwesto na yung mga supports. Then, yun nga. Offline daw yung stream. Okay na ba yung kick natin? Guys, pa-refresh po ng kick. Okay na ba, Evan? Yung Ay kick? nabalik na. Okay. Pero nabalik na. Yes. Sabihin mo rin kay All KCKY, good. nandun siya nanonood eh. Oo. And Storm Spirit, yung sagot ng Prize Picks employees. Uy! Teka! Ha? Wait. Hello? Ano to? Ano to? Carry Viper? Miracle? Baka nag-swap lane. Duda ako sa... Ay, pwedeng Storm Spirit. Carry? Ang carry? Oo, may nakita na tayo sa pro scene yan, no? Ay, Pwede. Ang dami naming in-explain na mga X and Y's, biglang nagkagulo dun sa Storm Spirit na pick. Pero siguro, Pen, baka Viper na din, no? Viper Pulse 1. So either way, it will work out, no? So mas goods yata na Viper yung mid, no? Against Nature's Prophet, no? So we'll see if I don't know. Sino bang palag-palag dyan, no? So, this is it, that's it, guys. The lower bracket finals between PPE versus Mikey and Friends. And, ito. Matutuklasan nyo na ang mga kung sino nga advance dito, no? Yeah, or the grand finals. Kasi waiting na dun, no? Gigil na mag-Dota. Yung waiting sa grand finals. Daddy yo. So, Daddy yo, Dota boys, no? Pero bagong lahat, Eben, pakilala po muna natin para sa lower bracket finals, etong mga kalahok. Para po yan sa side ng PPE, Bob the Dunkler for the Underlord, Kobe para sa kanyang Storm Spirit, Rubik ni Saime, JJ Vengeful Spirit, at Byrakal naman para sa Viper. Mikey and Friends naman, Drea, Son Lee, sa iyang Mars, Aki Cute sa iyang Nature's Prophet, Timo sa iyang Snapfire, Miu Ming sa iyang Jakiru Dia, and Skasta for his Juggernaut. Yup, nag-smoke play dito yung side ng PPE, wraparound play dito sa jungle naman po ng Dire side. Nasa low ground, etong sila Timo at yung kanyang mga kupunan dyan. And alam nila, no, spotted nila to. Timo, makakapag-scatter blast muna po siya dyan. There's the stun coming from the Vengeful Spirit. Umikot na nga yung electric pa ni Skasta, pero siya yung nagiging target. First blood muna dito, si Viper, makakaibigan. May granada na rin po for both sides. Bob the Dangler, medyo delikado. Aki Cute, nakapag-trade naman pa siya dahil okay na yata siya mamatay dahil nakapag-double kill na rin po yung Nature's Prophet doon. Kobe
medyo delikado, pero papatay rin muna po siya, and another double, Kim Yao Ning naman po yun. There's the spear that will connect, doon pa nga sa may punuan, and a triple kill, and GG has been called. Ay, hindi pa. Hindi pa, BB Triple Wipes pa. kill, dito Kim Yao, bote na yan. Bote na yan, men! Nako, nabaliktad yung laban. Nakuha ng first blood dito. From the side of Dire. Pero, plus pala, no? Plus baby wipes. Bote, Ay, no? Di ba agad ang video. sino ba yon? Si, anong pangalan nito? Yung, Ano mabubote, yung nagbobote yung support? Vessel na yan. Meron ba yun? Meron. Ay, oo nga, no? Tapos bibili ng bote, Si bibigay sa... Si Wash Your Face. Anong pangalan nun? Yung sinabi na Wash Your Face. Ni Xiaomi. Wash your face. Basta... Basta assignment na yun, no? Basta siya na yun. Pero ito, medyo mahirap yata ito, ha? Medyo luha lang sila sa Casta, but alam natin yan, Jack Hero, napakalakas sa lane. Bubuga-bugahin lang yan. Nakita ko yung ginawa ni Skasta kanina, men. Although low siya doon, alam niyang panalo sila sa team fight, eh. Kaya pumusta pwesto siya sa Gidley para maki-earn ng experience. And ayun, level 2 siya ngayon against a level 1 na etong dinosaur, no? So, eto naman si Aki Cute, may mapapaaga ang ganyang earn of shadow, no? Normal lang si Skasta dito. Yun lang yung gagawin doon ng Rubik. Pero doon tayo sa may bottom lane. Interesting Viper carry yung gagamitin dito ni Byrakel. Viper carry siguro gusto nilang palagan, eh, no? Etong si Sonly at saka si Timo. So, ang nangyari kasi kanina sa draft nila is finlect nila etong Viper, but bihira tayo makakita ng Viper na carry, no, post 1, but still it will work out, no, if napagplanuhan din nila. So we'll see if mangyayari yon. Fade Bolt, okay, yata yun. Okay, pumapatay yata with a Sprout, and yun was a good kill. Yup, yun yung rotation na sinasabi natin from Nature's Prophet. But Timo, Kuya Padura yung ginagawa sa kanya ni Byrakel. Medyo dirty nga yata tong hero ni Byrakel, Kuya Padura. Ang hirap yata niyan sa lane, Uy, pero rotation, no? Coming from Saime, killing etong si Nature's Prophet. Nakakuha doon si Kobe. Ang agang rotation nun, 2 minutes water rune. Aga. Yung nakakuha po nila dyan, plus that kill. And medyo pa ako dito sa Viper na pick na to. Hindi natin alam kung magwo-work or magpo-fall off yan, kasi Viper versus maybe Juggernaut. yung maybe yung build na mas mabilis or nag-accelerate yung farm, like early Mjolnir, ganon. But as I can see, mga build na ito, yung mga Hurricane Pike, no? Uy. Hurricane Pike, Manta, Aganims, di ba? So minsan nga inaano nila Silver Edge, but sa gantong labanan mukhang no need yata yung mga Silver Edge na yan. But we'll see kung anong build, no? I'm curious as well kung anong build dito ni Byrakel. So eto naman, papangatayin medyo muna. nag-overextend. Wala nga, ito ay sinasabi ko, pero nag-level 2 first skill, etong si Bob the Thunder, doon umiikot si Skasta dito, body block, coming from the Underlord, pero mag-fade bolt, at doon lang pala sa may ilalim, yung top yung kinakas natin, pero yung ilalim, double kill, Byrakel. Ito yung power nitong poison attack. Ang hirap talaga niyan, kahit sinong katapat mo kasi. Nagpadedo na lang doon sa may creeps na yun, or... Yung dalawang support muna dito. There's the lip, pero yung paulan muna ni Bob the Dangler, nandun. Kaso yung kanyang support mawawala. Umikot na naman po si Skasta. Tingnan natin kung mapapatay niya to. And that will be it for that Underlord. At meron pa silang healing ward. Napakaganda talaga, no? So may bottom lane, yung corrosive skin ni sobrang bosset niyan, ni Viper. Sobrang yan, malaking bagay
siguro na-sustain niya gawa ng siguro kinulang din ng damage, but 2-4-1 din naman yung nangyari dun sa may bottom. Yeah, no? At Kasi nabatay yung isang ano dun eh. ano kaya to? Hindi ko alam eh. Kasi yung nakikita kong Viper, yung mga mid na nagbi-BOT kagad para mabilis yung progress po eh. Oy, teka, meron magtitipi dyan. That will be the Nature's Prophet. Meron naman pamputol ng puno. Etong si Byrakel, yung cookie pinakain po yung kanyang creeps, pero hindi naman aabutan si Byrakel. At dahil sa nangyaring yun, free farm yung Storm Spirit sa may mid lane for the side of PPE. I think there's a miscommunication right there. Kasi medyo malayo yung pwesto ni Sonly sa pwestuhan ni Byrakel. Ito naman, Kuya Padora, Byrakel, makakapatid sila. And biglang nando na nga po yung Storm Spirit Electric Vortex will be committed. At si Aki Cute pa nga po, yung dumalaw kanina, siya yung na-punish bigla. And ang ganda ng pag-rotate dito nila Kobe. Ganda. So, medyo nagmimintes or hindi magawa yung mga kombohan dito ng Dire or ng Mikey and Friends, no? Hindi ko makukonekta yung mga Sprout at Spear dyan, no? Which is a very, very important na para makahuli dito yung kabilang teams. They have the global presence pero mukhang nag-backfire sa kanila, men, yung mga ginagawa nila, no? Uy, pero namatay doon ha. Etong si Byrakel. Oopsie. Hindi natin nakakita yon. Pero merong mukhang delikado si Aki. Oo, si Aki dito. Level 6 na nga si Kobe. Level 5 pa lang yung Nature's Prophet. Tatatluhin nga po siya. There's the stun na makukomit ni JJ. Pero trying to survive. Omni Slash will be committed. Iskasta is there to save the day. 1-for-1 trade. Umikot pa nga po siya dyan. At buhay pa rin dito. Eto si Kobe, mga kaibigan. Pero teka, makakapag-zip out pa ba? At slow motion ka muna. Damage has been done, pero okay lang yan. Dahil si Skasta ay nandun sa aksyon na yun. Panalo si Skasta dun. It's a 3-4-2 trade. And mukhang napaganda pa yun, no? With that rotation by the Juggernaut, no? May bayad na bayad. So we'll see if magpapatuloy etong ginagawa ng Mikey and Friends na grabe matinding responde yun even the position 1 at wala yatang pwedeng mag-cancel dun sa may top lane unless mayroong Pit of Malice, but yeah, siguro din nagtago din si Juggernaut, pero nahuli yung mga staff diyan. Isa lang naman, no, yung staff dito. Yep, isang stock lang naman ang meron etong Dire Side and Underlord. Firestorm yung kanyang Kalbo na naman yung Underlord. Ewan ko ba dito sa Dota na to. For the para mag-clear ba? Ganun kabilis mag-clear? Ewan ko lang kasi trophy talaga mas maganda. Para sa akin lang naman 'yon dahil since favorite na hero ko 'yan, napakabilis mag-farm. Okay, there's a Pit of Malice. Arena is there. Mai-spear muna yung Storm Spirit. And napayok na ng damage pero mag-zip out lamang po siya. Bob the Dangler is nando naman. And Aki Cute, gusto niya patayin si Kobe. Mortimer's Kisses will be committed, taking down the Storm Spirit. Pero Byrakel nasa gitna siya ng 4 na hero. Omni Slash kakainin. Masyado yata siyang ano ginagawa niya sa gitna ng dance floor, mga kaibigan. Oh my gulay. Timo with a double kill pa nga doon, no? Yan lang yung delikado pag nag-available na yung combo. The Arena of Blood as well as Timo's Mortimer cases, no? So karapi. Ano ba yung yung exciting Pace Boots, no? Pace Boots yung exciting ni ni Sonly. Pero bayad na bayad doon at 4 ang nahumimlay for the side of PPE. So mas delikado to Pen pag nakapag early si Aki Cute ng ng kanyang vessel. Ang delicate diyan si Oy, si pero Viper hindi yata yun ang mangyayari ngayon. Electric Vortex is there. Aki Cute trying to survive. Pinakain ng kisses pero meron munang Underlord doon sa may mga backline.
para ma-secure BLRT. etong kill kay Timo. Wala na nga yung Nature's Prophet niya dito at siya yung next target. Timo's killing spree will be broken by Bob the Dangler at pwede silang Binabawi. mag-take ng tier 1 middle tower. Malaking opening din to, no? Para sa early stage of the game, yung mid tower na yan, Ben. Maganda yung ginawa nila doon. And eto mas solid sa PPE din is yung presensya ng Hindi The tumama Underlord, yung no? ice spot pero yung Follow up. Spirit plus Ay! the arena killing itong Storm Spirit. Nandiyan pa si Skasta, ayaw nila ibigay yung mid tower. Electric fan, pinindot na nga po mga kaibigan. Nice, Bob the Dangler, isang one hit na lang, mega kill for Skasta. And biglang bumawi naman etong side ng Mikey and Francis Sprout is there para lamang ma-delay etong si Jakiro. At sila pa yata yung una makakabasag ng tier 1 middle tower. Merong That was liquid unfortunate. fire yan. Unfortunate doon kay nahuli si Storm Spirit, hindi siya nakapag-react. Lalaban Alright. sila. Byrakel, Viper Strike will be committed at etong si Kobe naman Ay! gusto si Meowmi pero may ice spot nga lang doon to delay yung kanyang pagkamatay. Buhay pa rin siya. Umikot na nga po si Skasta dito. 1 for nothing trade. Mabubugaan na ka po yung Mortimer's Kisses. Wala naman po yatang hindi, dali pala doon si Byrakel. Kobe naman doon sa may ilalim doon sa Pit of Malice pero pinakain ng cookie etong si Aki Cute with the Sprout. Lip naman si Skasta yung kasunod po dyan. Umikot po etong si Juggernaut at walang magbibigay ng mid lane ng ganun-ganun lang. Pero basag, no? Basag naman tong sa Basag. Ray dyan. Kumbaga pangil sa pangil talaga yung nangyayari dito, even though walang Arena of Blood or walang mga big skills talaga. Etong Mikey and Friends, sabay pumapalag, no? Puso But, lang, no? actually, puso lang yung baon dito ng Mikey and Friends. But PPE, tinry nilang i-def talaga yung T1, but unfortunately, medyo nahuli sila doon. Pero ayun, may nanakaw na spear coming from the At hindi pa tapos yung global Rubik. presence naman. Killing spree Pero itong mo- si Yasoni pero mapapatay nga lang po siya ni Bob the Dami. Dangler doon. And that's a good trade for the side of PPE naman ngayon. Aba, uy, may mga stocks dito ha. the cash out. Mukhang cash out yata yung mangyayari dito para kay kay Juggernaut or kay Skasta, no? Fury na. And 12 minutes, that's a very early na saka may kasama pang trades yan. 5-0 ba naman kasi siya sa 12-minute mark na yan And Kobe with the invisibility rune. Nandito naman po si Sondi. Let's see. Arena of Blood is up. Pwede silang dyan, pumatay dito sa may bandang ilalim. At mukhang yun nga yung gagawin nila. Taking down or itatake nila etong bottom tower na to. Pero ready kasi etong sila Kobe and Ready. Bob the Dangler, no? Meron silang Ready mga to- spells dyan na pwedeng... Pwede mag-TP Viper, ha? Oo. Pwede mag-TP, so pwede na lang i-defend yan. But tatlo lang silang andyan sa may bottom, no? Yung Nature's Prophet natin is andun sa mid, nagbabalak na i-farm muna etong vessel niya. But they still need to be careful kasi kahit tatlo lang sila dyan, pwede sila i-combo with that Arena of Blood, Macro Fire, and Cases, Mortimer no? Cases. No? Ganda Kumbaga, sunog talaga yung mga puwet nila dyan, no? Pagka nagpahuli sila. Look at the bait here. Na si Trinity Dragon lang, no? Yung nagbe-bait. But mukhang i-give up na, no? Ng PPE itong T1 Tower. And I think they are trying to make a play dito na lang or at least go for a trade dito sa may top lane. Oo, kaso nandyan nga lang si Juggernaut doon sa may bandang top lane. Kung Charlie isa-swap 11 yan. mo yan, hindi pwede. Pero ang gusto din nila Hindi yung pwede. mid tower pero wala pa rin sila makuha. Nag-zip in na nga lang si Kobe. Oh! There's the Pit of Malice. This will be a big kill doon sa may gitna and yes sir. Pero doon sa may bandang top lane, meron ba silang hinahabol doon? Wala na po yung Viper and nagawa na noong side naman po ng PPE yung kanilang gusto. Smoke of Deceit. I-click naman po yan dito ng Mike and Friends. Humahanap sila Yaman ng ng Rubik. potential trade doon. Oh no, this is a
going to be Huh? good para sa kanila. Hoy! Oy, the swap out coming from the Vengeful Ganda! Spirit. Mortimer's Kisses is there. Bob the Dangler nasa gitna. Kinain niya po yung Omni Slash. Pero eto, si Storm Correcto. Spirit sa may bandang backlane. Kaya ba yan? Wala siyang mana. Lip is there. The Spear. Pero medyo yata napasama pa yung Spear na yon. Pwede pa siyang umalis. 1 for 2 trade yung nangyari po doon. Save pa yung Viper, pero hanggang kailan? Ice Pad? Doon sa dulo ng Ice Pad, isang one Hindi click umabot. na lang. Pero ano siya, masusunog. Patay yata. si Viper. Patay yata. Bakit kasi tumatambay pa doon? Di ba buhay na siya? Buyback doon sa Rubik. Para saan? Para po doon sa may Para kay Shrine of NT. Wisdom. Meron po Ay! kapit sa short. Kapit sa short na pa-bot clinch ako doon. Oo. Abay, hindi talaga. Labas ang igit. Nagtumba yung pag... Sorry, tama ako. Sorry, akin. Ang popot. Nakakuha ba yung wisdom? Meow. Oo, nakakuha. Kaya sa naman, ang kadalubot ato, ang magkadagir rin ito eh. At, ayun. Na-buyback yun ha. Nag-overheat eh, no? Nag-overheat kasi si Simey. Inakala nila mahuli kaso walang, walang vision, no? Oo, no? Hindi nila kita si Nature. Yung sentry lang yung nilapag. Spirit Vessel completed for Nature's Prophet at No, Maelstrom bagay. yung kanilang next po dyan. And let's see nga doon sa Viper, meron siyang Yasha. Magmamanta ba siya? Manta yata, no? Okay. Pero Juggernaut pa rin yan eh. Magmamantar pa rin naman etong si Juggernaut. Kita mo naman kung paano niya iniiwan yung Viper in terms of the net worth, Eben. For real. 9.8k in comparison to 6. May, lagpas 3k yung lamang dito, no? Or almost 4k ang lamang dito ng netong si Juggernaut, knowing na Battle Fury of course mabilis mag-farm and against a Viper na yung usual build lang, no? So kapit sa short yung gagawin dito ni Viper, perhaps create some time or yung gano'n. Dun lang talaga sa mga camps muna, no? Kasi mahirap mag-behind dito eh. Or unless Pwedeng i-dive yata to. Pwedeng i-dive. Makikita Makikita nila? yata ni Storm. Okay. Kita yata. Okay, TP out lamang siya doon. Okay. Natuto na kasi kanina akala niya protektado siya ng tower, bigla siyang tinalunan ni Kobe eh. Oo. Ibang klase din kasi pagka meron kayong Storm Spirit, kumbaga matik na yan na ayun na yung initiator niya talaga, no? 13 galvanized stocks nga for this Storm Spirit. Pwede sila dito sa may top lane pero magre-ready muna etong dalawang support naman po ng Mikey and Friends. And let's see Arena is up Mag-gate naman yata? dyan. Pwede, oo. Pero hindi hahanap yata sila. Early shards yung build nitong Mars, no? Siguro mas naisipan niya na mas mabilis mag-farm or mag-clear ng wave using the shards at damage overtime din, no? Para sa kanya. So, i-follow up niya sa arena, no? With that spear. So, Dalawa yun, gusto na din. So, eto na pala yung usual build ngayon ng Storm Spirit. The early Graves, no? Since pinamura na yan ngayon as well as pang-dispel mo sa sarili, no? Oo. So, goods na goods yan. And etong next build niya will be the Kayan Sanch, no? Which is the usual. And go for the BKB, no? So, Ganda rin kasi yan, hindi ka na uubusan ng mana at meron pa rin nga siya dito Solar Ring. So, pero meron silang dito Dinata hey. at Timo. Mamamatay nga po siya doon sa mga kamay ni JJ. Kita mo hindi nagtitipid si Storm Spirit. Hindi nagtitipid, no? Dapat ibuhos lahat, no? Even though support lang yun, but still, malaking bagay, no? Kasi snapper pa rin yan, no? Pwedeng kumombo din yan, no? Or pumalo up, mag-save. So, eto, finally, they will be able to get another tower. Etong PPE. So
Eto, Aghanim spin, rekta Aghanims. Walang pipe, no? Oo nga, yun Rekta nga rin Aghanims, ang no? napansin ko sa kanya, no? Medyo bossy play yan. Boss. Sinisip niya siguro pang follow-up talaga kay Storm. Once mag-dive si Storm, pwede siya mag-ultimate sa mukha. And, si Rubik, panggol lang doon sa Gidley, no? Pero eto, there's a 4-man smoke pen. Yeah, Coming from the side of Mikey and friends. aakyat dito sa may Tatsulok, etong side ng Mikey and Friends, mabebreak yan ng Rubik, pero may magtitipi muna po doon sa kanilang shrine, eye spot, and doon din as well as the arena. Naku, nadamay! Nadamay pa nga, buy one take one yung dalawang support dito. And sino yung next target? That will be Bob TPing out, walang pang cancel ang mga tropa. And dalawang support, medyo consolation prize, pero syempre dahil 5-man smoke yun at yung arena, pero teka muna, etong si Kobe merong gagawing himalabad dyan. Kobe, wala na siyang mana dito, masusustain ba niya yung kanyang sarili? And yes sir, at biglang nando na nga po, eto si Bob the Dangler killing etong si Jakiro, pero sino yung next? And wait a minute, si Timo, nakapatay pa niya si Kobe pala doon, na siya yung na-Kobe, no? With that Mortimer's kisses. Pero eto, wala na sila pang cancel TP. So, overall daw, so 2 for 1. And mukhang napagoods pa yan, no? Sa Mikey and Friends, even though wala na silang, wala nang Arena of Blood. Kumbaga may consolation prize pa. No? So, all of that rotation na ginawa nila papunta dyan sa triangle is bayad na bayad, no? So 4 yung napatay nila. Dalawang support kanina, and sa pangalawang team fight is dalawa din, which is a core pa. So bayad na bayad yun para sa side ng Mikey and Friends. Going for the Tormentor naman po, etong PPE. Kanino kaya mapupunta to? Mas maganda yata kung sa bench pool, no? Okay din kung sa bench pool, Rubik no? pang save. Rubik din o goods din, no? Kasi pwedeng i-lift yung kakampi. Okay. Nako, Sa mag-gate sila. Aremo. Ay, Yari ay, yata ay. si Aki, cute. Kung hindi namalayan niya ang TP out bigla, oh. papalapit na calamity, no? Pero mukhang namalayan, men. Okay. Meowing. Okay, na-spot na siya ng ward. Nice There's patan. the zip Ay, in lumipad from the na. Storm Spirit, Meowing. Siya na, uy, kala ko lalabas sa PC ko eh. Kinubuhan ako doon. May pupuntang mapa ng ML. Agulat ako, biglang lalabas sa PC ko ah. 7k gold lead for the side ko na. of Mikey and Friends, mga kaibigan. And the Vengeful Spirit, meron na siyang Solar Crest dyan. Yes, SARS. Solar Crest, goes na goods. And paano pa pag nakapag-Aghanims, no? Alam mo naman kung gaano ka-bosset yung Vengeful Spirit na may Aghanims, no? Once upon a time, ginagawa naming combo yun sa rank game. Carry bench pool, tapos may alchemist kaming nagpa-farm lang ng Aghanims. Yung dapat mag-pick kayo niyan ng 4 na hero na po pwede mag-Aghanims or goods na goods yung Aghanims. Oo. Pero ito 3-man smoke para po sa side ng PPE, 6k gold lead, pero hindi sila natitinag dyan kasi even naman pa rin etong laban kahit may ganyang lead. Sa Juggernaut lang naman yung pera na yan eh. Then yung ibang mga cores, hindi naman sila nag-iiwanan na, no? Pero spotted ba yon? Okay. Parehas naka-smoke. Spotted yata yung courier. Alam nila. Oo, ito na. Pero mukhang delikado yung Viper Pen. Nako! Ang tanong, Kita makikita ba sa ward? Ay, hindi. Vengeful Alright, Spirit so and Rubik trying to lugi sila break neto. the smoke play. There's the arena, there's the spear, dalawang support. Mortimer's Kisses is there. Underlord nakapag-pit off Malice, pero ang sakit nung damage na yun. Alam mo na dapat ang kailangan mo, di ba? Pipe talaga. And that was bad for the side of PPE. Na-surprise sila doon na good jump, no, dito sa ating Mars, no? Kasi dalawa ba naman napasok sa arena, no? Even though blind jump yan, no? But I think expected na niya na andun yung mga kalaban, pero eto,
Aegis of the Immortal, makukuha dito for the side of Mikey and friends. Yapsi. Butterfly? Nakaw, paano tatama Ang si, bilis. ano dyan? Si Viper? Nakos. Eto, Aegis, secured. Wow. Medyo maaga to, ha? Imagine 24 minutes, Butterfly, Battle Fury, at saka Manta Style. Yan, no? Very, very fat Juggernaut, na. This game. 8-0 for the Juggernaut nga doon, kaya ganyan kate yung Tama. item niyan. And Viper naman dito, going for the BKB. Gusto niyang BKB. right click talaga pero hindi talaga enough Oo. yung damage na ganyan eh. Pagka late game siguro, no? So, kaya yan pa, sakayan papalag, no? Pero at this moment mo, hindi talaga kaya, men. Kasi pwede siyang i-focus lang ni Skasta dito at pakainin ng mga, Omni Slash, no? It's So, eto, Castacly. T2 down, pen. So, tingin mo, rekta high grounds now or go for T2s? Naku, teka. Wait. Na spear na arena Aray mo! kisses pero mukhang makakapag-out naman. Yes, Out sir. yata. Makakapag-out naman po siya. Okay. Oy! Cannot be reached doon sa 3 points, no? Lagpas sa kanon na daw no? Lagpas isang court na daw, no? Lagpas Yun lang isang yung court. kaya ni Timo, no? So mag-smoke play no, itong dalawa naman for the side of PPE. Walang arena so baka pwede silang mag-go dyan. Maayos nila yung swap na medyo napapanis na kanina pa. Pero nakuha muna yung kanilang Rubik po dyan. 1 down, 4 yan. Kaya ba to? Pero biglang pumasok si Kobe doon. The macro fire, sulit na sulit. Babad sa kapoy mga kaibigan yung Underlord. Maging Litson! Ang sakit nun. Yung dinosaur ni Litson doon, ginawa nila as the macrofire as well as the cookie. Tumama, hindi na nakagising. Ayan yung problema na sa walang pang sustain na Underlord, no? So, eto. Mag-aaga ni Miss Papen. Oh. Eto si Skasta. And this is a 27 minute. Ang bilis niyan. Ang bilis niyan, Viper men. Strike will be committed at hindi na naman po yan papansinin. Pero teka, bilang pumasok si Kobe po doon, umikot na si Skasta, Electric Vortex, hindi naman yung mapapansin dahil hindi po tumatala ang spell doon sa pag-ikot na may Underlord dito, ang may pick up Malice. Teka, naswap muna dito si Aki Cute, pero the Omni Slash is there, ubos yung Creep Wave. Pero the stolen Ice Spot will be committed. Round number 1, hindi pa rin po tapos yung kanyang Aegis of the Immortal. Kaya ba nila to? Kobe. Wala po dito yung Nature's Prophet. This will be a big turnaround, but the Arena of Mars will be pressed. Pero Ice Spot muna ni Meow Ming. Mortimer's Kisses. Mamamatay ba si Byra Kellen? Yes, sir! 3 points. This Timo from downtown Kobe. Kaya pa ba niya? Magda-dodgeball muna. Ice Spot. Hindi kumonekta yung dalawang Ice Spot. Pinakain ng cookie ng ina mo. Pero Kobe dito, Electric Vortex. At nando naman yung Pit of Malice. Mamamatay po dyan No. yung Jakiro. Pwede pa yata to. May Aegis of the Immortal pa. Tara, laban o bawi? Back and forth ang nangyari doon. Mabubuhay na yung Back and forth NP. ang nangyari. Pwede pa to for the side of Mike and Friends. Pwede yata silang bumalik, pero eto, inaantay ni Juggernaut yung kanyang Aghanim Scepter. Kaso, nagtakasang nakawin itong Wisdom Rune, pero instead of going for the Wisdom Rune and go for Uy, why not go for a hero? nabit yata. Alright, Makukuha na yung alright. Aegis, pero hindi. One minute pa yan. Oo, naka-butterfly din kasi yun eh. Paano ba tayo tatama dyan? Oh, at saka merong Graves din ito si Timo, so buhay na buhay itong si Juggernaut natin. At in a few seconds, meron na yung heal or the healing ward. So, balik buhay na naman yan. Viper. Paano na to? Mahirap, men. Need pa niya ng dalawang pa? Mag-MKB pa nga kailangan ni. Dalawang core item, no? Or, paano ba? Wag na lang nilang pansinin yung jug. Kaso uubusin sila nun eh. At the moment, para sa akin, Pen, mukhang mag-all-in muna sila para kay Storm, no? Oo. Pitasin nila yung, si Nature's Prophet. Nagagawa naman nila na mapatay yung NP eh.
Viper Oh. Strike, inikutan lang. Sinave lang ng ganun-ganun yun. Ano yun? Pero para sa akin, Pen, mukhang goods na goods kung mag-pipe etong si Underlord natin, no? Ayaw pa nga Ah. niya. Nag-atos siya. Oh. Ayan, ngayon siya magpa-pipe, no? Ay. Ngayon na nafe-feel nila yung ng damage or the magic damage na Uy, itong tumalon, dalawa yung Viper. nandun, pero Ay! BKB naikasa na nga po dyan. Vengeful Spirit will fall. Doon naman ko kontrolin sa may ibang backlines ni Kobe, etong si Timo. Meron na rin pong Pit of Malice, pero teka, nasaan na ba tayo? Yung Juggernaut umikot, walang Aegis of the Immortal, nakulong si Byrakel, nakikipag one-on-one with the Great One Byrakel, pero nasasaktan siya. Beyond Godlike doon sa may likod, hindi natin nakita is Kasta killing Kobe, yung Storm Spirit, 2 men down. Ang mawawala po dito for the side of PPE at babasag na si Skasta, mga kaibigan. And tingnan natin, teka, medyo low yata siya dito, kailangan niya pa rin mag-ingat. Buyback po immediately for Kobe, but there's the Swift Slash and the Omni Slash. Sinolo with the Dangler Bob. Ay nako, nagkabaliktad na yung pangalan. And Kobe, buhay pa rin po yung Juggernaut. Pero yung tier 3 bottom tower still standing strong. Kalahati yung buhay at mukhang eto na, patapusin na to yung ilalim na tore. At Skasta taking down the tier 3 tower. Biglang nag-dagger in. Naku po, Ice Spot huli. Die back yan. Oh my God. Ay naku, patay ka dyan. Natusok sa APG! Oh no, 73 seconds, lower bracket finals. Their tournament life is on the line. PPE, papaano na ba to? Nag-Viper carry tayo pero hindi natin napanindigan. Kita mo naman si Mars, the God of War, nandun lamang sa unahan. Tinaas yung kanyang, ano ba tawag niya, palanggana. Pero Bob the Dangler, sabi niya, hindi pre, ito, dyan muna kayo sa labas ng aming base dahil may malaki akong Pit of Malice kasing laki ng screen ng monitor. Kasing silaw, kasi kalbo, etong Underlord natin. Pero hindi, And, sabi ni Skasta, wala akong pakialam, biglang pumasok the 2-man spear, swap out, okay, sweep slash, patay yung dalawa, 4 yung nawawala, isa na lamang po yung carry, Byrakel, yung bandila ng mga bayi, tayo mo pre, pero mukhang puti na yatang tela ang nakasabit dyan, mamamatay ba sa base? Hindi, nagwa 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 siya dun sa base para mapuno yung kanyang buhay, at disiplina for Mikey and friends, taking down the set of racks dito sa may mid tower at gusto nilang kalbuhin etong base nung side ng PPE. Kobe sumasayaw pero hanggang kailan, hanggang saan mananatiling buhay si Kobe dahil yung isa kong kakilalang Kobe wala na po, patay na siya dyan. Oh my gulay, Byrakel yung next target, double kill, and Skasta beyond godlike. Nako The po, hope is very very low for the side of PPE. Yapsi. Almost mega creeps Swap. na dito. Okay, tingnan eto natin si ha. Timo. Baka pwede pa. Pero hindi. Ay, nako. Okay, Viper Strike. Ito na ba yun? Nakapagmata. Ito, wala na po dito. Etong si, Juggernaut. 1 minute and 38 seconds for the Aegis of the, or for the Russian to be respawn. Pero meron munang gate doon kay Bob the Dangler. At 4 na heroes yung nawala. At least able to hold dito. Although barracks na lang yung natira dito for the side of PPE, but still there's a hope, no? Yeah. If there's a throne, there's a hope. And nako, kulang pa talaga sa vitamins yung Viper natin, Pin. Hindi pa makapalag. Sabi dito, Skasta, the next Lambugatti. Ng Bugatti. Si Lambugatti, guys. Yung top 1 ba yan? Parang top 1 rank yata sa kanila yan. Kung hindi ako nagkakamali. Pero 23k gold lead para po dito sa Mike and Friends. Nakita natin na hindi pa rin talaga sumusuko yung PPE. Bakit naman sila sumusuko? Nasa gano'n na sila, lower bracket grand finals. Isa na lamang. Diba? Makakatapat na nila sila Daddy Yo. Walang magta-type ng GG. Wala. Hanggat hindi sumasabog ang PC. Dito masabog ang PC. Or ang base. So, eto. Tingnan natin. 28, 46, 23k net worth, 34 minute mark. Kaya bang
i-hold dito ni Kobe at saka by Raquel. Ang tapang rin ni Kobe no? Dive kung dive Oh, dive kung dive, para mapatay lang talaga yung Nature's Prophet. And actually, nag-benefit yun sa kanila eh. After nung pagkapatay niya, by nakapag-hold yung kakampi niya kasi wala nang Nature's Prophet, wala nang Vessel, wala nang initial damage output kasi sobrang katida din yan ni Nature's Prophet. Tingnan mo naman, no? Nakapag-Daedalus na. And ayun, napatay pa nila. Big kill, mukhang beyond godlike yata yung nakuha nila doon kay Oo. First death Kay yun Skasta. nung Juggernaut, first mga death. kaibigan. And Roshan is up. At in a few seconds lang naman or seconds, aakyat na siya doon sa upper part ng river. So, tingnan natin kung didepensahan ba or magko-contest etong PPE dyan. Kasi kapag na-Roshanan sila, mukhang tatapang naman etong Mike and Friends at pwede na silang rumekta-rekta dyan. Yes, that's a big question. Kasi pag nakuha pa tong Sakit. Aegis dito, Pen, it's gonna be a mega for sure, no? Wala akong masabi kung di mega talaga kasi meron pang ikot-ikot na yan eh. Tsaka meron na yung Ito Skadi, na, no? umalulong na. Umungol na si Roshan. Sabi niya, Oh, wow! Sabi niya ganun, oh, wow! Sumakukuha sila dito ng banner. Alam ko, So, agree kayo. walang contest. Sorry. Akin. Intrusive thoughts. Pero okay. Thoughts win. Aegis of the Immortal, dala-dala po yan ni Juggernaut. Binaba niya yung kanyang sapatos. At kita nyo naman yan, nakakatakot yung Juggernaut dito. Ano ba yung bibili niya? Name shard ba yun? Yung papunta Oy, na Toro? Wyver Strike. Teka Okay. sigurado ba to? Kailangan mag-ingat dito ni Saime. Ang may buyback dito is yung NP. Etong si Timo, si Bob the Dangler, yung Rubik, at saka ito si Vengeful Spirit. So, depensang Marino, depensang Amerika, yung gagawin. Kailangan gawin ng PPE. Pero surprisingly, hindi gumagawa ng move para umangat. Etong disiplina lang sila, no? Disiplina lang. No? Gusto yata nilang i-mega muna, no? Saka sila gumawa ng dito. Kasi yung mid din kasi yung pinupush ni Storm Spirit, no? Or kinakat yung wave. Unfortunately, Oy, teka. merong nature eh. Alam ko na ang kulang ng PPE. Kailangan nila ng Hex. Yes, for sure. I think they need the Hex. Perhaps yung mag-build niyan is si Bob. Kaso hindi But, muna. Okay, Electric Vortex, hindi muna. na-swap nga lang po yan. Ang ganda swap. Mamamatay ba ito si Meowni? And yes sir, -1 na po. Walang buyback po. Etong si Jakiro Mortimer's Kisses will be committed. Arena is there. Pero naman ganda. pong Spear. Teka, si Bob yung nandun. Pero Omni Slash will be committed, mga kaibigan. Nasaan na yun? Patay si Byrakel. Meron bang buyback? Walang buyback yan. Pero medyo naliligaw yata. Ito si Juggernaut. Meron pa naman siyang Aegis of the Immortal Sonic. Tumalo na rin po. There goes the round number 1. Round 2. Fight! Isa-isa lang, huwag kayong malikot, lahat mabibigyan, mga kaibigan, sabi ni Skasta, pero siya ay nakokontrol doon sa may pit of malice na napakalaki. Kaya pa ba to? Pumipinoy si Skasta. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. The Pinoy moves of Mikey Pinoy and moves. Friends. Hindi po pwedeng walang ganitong masasaksihan sa torneo na to, mga kaibigan. Mga Pilipino Pinoy. yan. Ano ka ba naman? Ubos po dito ang Mikey and Friends. At Kahit buhay na- pa rin itong side ng PPE. Ako, lumalabas talaga ang pusong Pinoy. Syempre naman. Proud to be Pinoy Oh, tayo. proud to be Pinoy tayo. Although na mega creeps nila, but still the baby wives dito ng PPE. Etong Mikey and Friends, ang question is, kaya pa ba after neto? Yeah, Zino. Pero afford pa naman nilang ma-wipe out ng ganun eh. Wag lang talaga sunod-sunod. Ito game changer siguro, Pen. Names? The blue hole. No? Oh, no? Wrong hole kaya yan, parang ganun. Blue hole or wrong hole? Nako, yari. Marami tayo nakakita ng ganyan, no?
Oo, natin nakikita, men. Ako, tingnan natin kung Eto, ipapakita ni Kobe speaking of blue, yung mga... ayan, yan ang mga gusto mong makita sa mapa, yung ganyang asol. Oo, The amplify Ganyang- damage. amplifier. So, mas delikado pag nakuha yan ng jag, no? Kung hindi nila kukunin. Dapat pumuesto na sila dyan, no? Like, kunin ni... Pwede Ni rin yata Storm? NP. Pwede rin. Yung NP, masakit na rin pala to. Diyos ko po. Makakit yan, dalos na yun eh. Dalos pala yan. Ay, naku, naispatan ni Sonli. Oo. Sure ako kukunin yan ni Jagger na. Eh, nagbago na. Di ba nagbago yan? Na, mukhang uli na yata. I mean, 10 seconds na lang, oh. May lalabas na ulit na, ano? Ay, hindi. Mukhang uli na. Huli na yung... it's too late. Umabol, iskasta. Umabol. Biglang smoke, nakangiti na ang mga Mikey and Friends at ang mga maka Mikey and Friends. Pero PPE, nakita natin, nako na, bigla nga lang dito, may Bible ang buyback to kung sakasakali. Pero BKB has been committed para po kay Byrakel, mai-sprout muna po siya dyan. There's the Atos, gusto po nila muna, ito si Nature's Prophet, Viper Strike, merong macro fire doon, pero patay yung Storm Spirit. Wala na yung pangarap niya na ma-build yung kanyang Aghanim Scepter and Iskasta trying to kill. Eto si Vengeful naman po at mukhang successful. Merong second life yan. Eh ano naman ngayon kung may pangalawang buhay ka, swap para po kay Sonly at Omni Slash completing to destroy that outward. Or etong si Underlord and ako Byrakel Viper pick pa more. Medyo delikado na po dito yung torneo para po sa side ng PPE. Dito na ba sila malalaglag na ice pat pa nga po. Pero ang sakit ha. Sakit na Viper. Yung Viper. Naku, naging manok pa nga po siya dyan. Kailangan niya bumak. Pero naku, teka muna ha. Meron pang throne. Pero all eyes on the throne. Teka mo, nag-out po. Naku, mamamatay ba to? Okay, nakapag ano na siya ng Hurricane Pike. Yung mga jeepney. Akala ko pa sa Pinas lang may jeep. Bakit meron pa sa mga Amerika? Iskasta. Nakapaipo-ipo pa nga po. Pero buyback naman. At tapos na ang Dota until the last minute nung buhay nung ice cream na yan. And Mikey and Friends secured the victory. Kakalabanin nila ang mga bata ni Daddy O sa Daddy O. Grand Finals, best of 3 yan. Ang gandang Dota nun. Gandang Dota, back and forth, but sa huli, medyo nangibabaw talaga itong Mikey and Friends. Hindi nila nagawang ma-defend yung barracks nila. And overall, yung map control din kasi nitong Mikey and Friends is solid, no? At although sa simula, medyo nagmimintis yung mga kumbuhan nila, pero ano lang yun eh, kumbaga warm up lang yun sa Mikey and Friends, no? Kasi unang laban nila to. Pero eto, congratulations Mikey and Friends, they will facing Daddy O, Dota Boys.